Hello mga mare! For today's recipe naman, another tipid merienda serye naman tayo. Tinatawag ito ng marami na tutong o tinutong. Call it what you want, pero sa madaling sabi, kinataang munggo yung ating gagawin ngayon. So naglagay ako dito ng munggo at sinunog ko nga lang. Kailangan mo talaga siyang sunugin guys para magkaroon ka ng tinutong. At syempre, pagka nasunog mo na ang munggo guys, ilagay mo lang sa ziplock at pitpitin mo lang hanggang mapirat guys. Kahit masaktan yan, okay lang guys. Kakainin din naman natin yan. Shoot lang yan sa tiyan. Charot. Ayan, ganyan lang. Pitpit lang guys para naman maghiwa-hiwalay sila at hindi buo yung kakainin mo. At syempre, sasalain nga lang natin para matanggal yung latak niya. Charot. May latak talaga. So, sa madalit sabi, ito yung guys, yung tinatanggal natin dyan. Pagka sinala mo, yan yung lalabas guys. So, natin kailangan yan guys. Kailangan nga natin dito guys ay yung ating pinitpit na yun na buo. Para naman talagang tinutong yung labas nito at masarap. O diba, napakabilis lang naman talaga gumawa nito. At naglagay na nga rin ako ng kaserola at pinainit ko na nga at lagay ko na nga rin yung ating gata ng niyog or coconut milk. And of course, tubig. Kailangan din ng tubig nito guys para balance. Kasi magluluto tayo mamaya guys ng malagkit. Pagkatapos nito guys, pinabulakan ko na nga lang to ng konting minuto. And then, ilalagay na natin dito yung ating sinunog na munggo. Charot! At hahaluin lang natin to ng maigi guys. And tatakpan ulit natin at papabulakin lang natin ito ng ilang minuto. As you can see naman mga mare ay bumubulak na siya guys. So ito na yung best time para naman ilagay natin yung ating malagkit. So haluin lang natin yan guys. Huwag natin titigilang haluin guys yan ng mga ilang minuto kasi nga magdidikit yan sa ilalim or masusunog yung malagkit nyo. So bago ko tinakpan yan guys ay hinalo ko muna ng ayos. O diba, malapit na tayo sa katotohanan. Talaga naman excited ako. Excited ako makatikim ng tinutong. Hindi naman ito first time kong gumawa guys. Marami ng beses. At ito na nga, pagkatapos ko nga napabulak guys, ay consistent kasi ang paghahalo ko nito guys. At ito na nga, naiga-iga na siya nga guys. Pagka ganyang naiga-iga, pwede na tayong maglagay ng sugar. Para naman may lasa na yung ating tinutong or ginataang munggo. So naglagay lang ako dito na guys ng kunting sugar. Wag nating ibuhos lahat guys kasi kailangan tsansahan or i-calculate nyo lang ang paglagay ng sugar kasi depende na rin yan sa inyong panglasa kung gaano katamis yung gusto nyo guys. So ako kasi hindi ako masyado sa matamis so kunti lang na sukal ang lagay natin. At pagkatapos nga nyan guys, halu-haluin lang natin hanggang mag-mix yung sugar at ma-dissolve siya. At syempre tatakpan lang natin ng ilang minuto and ready to serve na ang ating ginataang munggo. O diba, napakadali lang siyang gawin guys. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong content, mga cooking, ayan, cooking ng ina mo charot. Ayan, i-follow na ang Mari Vlogs. Thank you for watching. Ayan. Ooh. Take a bite. So yummy guys. Look.